Si Mary Jane ay fourth-year college na pinilit niyang makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng kahirapan sa buhay. Wala na kasi silang ama kaya naman ang nanay niya ang nag-iisang bumubuhay sa kanilang dalawang magkapatid. Sa pamamagitan ng paglalabada sa kung kani-kanino. Kaya naman ginawa lahat ni Mary Jane ang paraan para mapagtapos ang sarili. Education ang course na kinuha niya dahil pangarap niya talagang maging guro simula pa pagkabata. Nagagawa niya lahat ng paraan may raos lamang ang kanyang pag-aaral. Naroon ang mamulot ng basura tuwing walang pasok. Magpe-perform bilang clown sa mga children's party at kung ano-ano pang mga racket makapagdilihensya lamang ng panggastos sa eskwela. Maganda rin si Mary Jane. Hindi nga lang niya nabibigyang pansin ang pag-aayos ng sarili at wala din siyang pambili ng mga pampaganda. Natural ang kanyang ganda, kayumanggi ang kanyang balat. At maganda ang hubog ng katawan na hindi masyadong makita dahil pawang mga malalaking damit ang kanyang isinusuot. May pagka-tomboy kasi si Mary Jane. Sa taas niyang 5'7" ay talaga namang pang-model ang dating. Kaso nga lang kapag may pumupuna sa ganda niya ay nakakatikim agad ng hindi magandang salita mula kay Mary Jane. Minsan nga may nasuntok pa siya sa mukha nang may tumangkang manligaw sa kanya. Kinaumagahan ay walang pasok kaya naman chance nila ito para manggal-akal. Cora, bilisan mo naman ang pagkain dyan at nang makarami tayo. Sabi niya sa kapatid habang ngumunguya at punong-puno ang bibig sa kagustuhan na matapos agad kumain. Opo ate, sandali lang naman. Sagot ni Cora. Saan ba ang ruta niyo ngayon? Tanong naman ng kanilang nanay. Doon po nanay sa may bagong gibang building. Maraming bakal na iniwan yung may-ari. Malaking pera na din yun, sagot naman ni Mary Jane. Alis na po kami nanay. Patuloy nito. O siya, mag-iingat kayo. Paalala naman ng nanay nila. Opo nanay, sabay na sagot naman ng magkapatid. Lumakad na ang magkapatid patungo sa bagong gibang building. Pakanta-kanta pa ang magkapatid habang naglalakad. Malapit-lapit lang naman ito sa kanilang bahay kaya naman mabilis silang nakarating. Hayon Cora, malapit na tayo. Mukhang marami tayong makukuha at tayo lang ang nandito. Masayang sabi ni Mary Jane. Akala mo lang na walang ibang tao ate. Sino yun? Nakangusong wika ni Cora. Na itinuturo ang lalaking busy sa pagkalkal ng mga basura at bakal. Sinundan naman ng tingin ni Mary Jane ang itinuturo ng nguso ni Cora. At may nakita nga siyang isang lalaking napakarumi at may bitbit na sako habang busy sa pagkalkal ng basura. Rumahistro agad ang galit sa mukha ni Mary Jane. Dito tayo Cora, mas marami rito. Bilisan mo nang hindi tayo maubusan ng gagong lalaking yan. Walang hiyang yan kabago bago rito uunahan pa tayo. Bilisan mo Cora, may pagdabog na wika ni Mary Jane. Galit ka ate, galit. Patawa-tawang ani ni Cora. Pero in fairness ate ha, kahit madumi siya. Mukhang may hitsura at macho at may kilig na wika nito at nakangiti na siyang ikinagalit ni Mary Jane. Kaya naman piningot nito sa tainga si Cora. Ikaw kabata-bata mo pa, marunong ka nang tumingin ng ganyan. Hala dun. Pulot ng mga bakal pagtaboy nito sa kapatid at medyo nabaling ang tingin sa lalaki. Oo nga no, mukhang may hitsura at macho nga. Saad nito sa sarili sabay na pangiti. At anong iningingiti mo dyan ate? Nakatawang sabi ni Cora. Ikaw ha, kunwari galit pero titingin din pala. Patuloy pa nito sabay takbo dahil alam niyang pipanggutan na naman siya ng kanyang ate. Tama ang kutob ni Cora. Pagkasabi niya noon ay sabay takbo din si Mary Jane para habulin siya. Ikaw talagang bata ka. Lagot ka sakin pag nahabol kita. Tatawa-tawa naman si Cora habang mabilis na tumatakbo. Habol ate, ikaw kasi. Kunwari ka pa. Huwag ka lang magpapahuli sa akin na bata ka, wika nito habang hinahabol ang kapatid. Subalit nang mapagod ay sumuko rin at inakit niya na lamang ang kapatid na magsimula ng mamulot ng mga bakal. Tumigil ka na Cora, sa takbo. Tanghali na wala pa tayong nakukuha. Sigaw nito kay Cora. Kaya naman tumigil na nga sa pagtakbo si Cora at nagsimula ng mamulot ng mga bakal.
dahil alam niyang masasaktan siya kapag wala siyang makuha na pangbenta mamaya. Aray, ano ba namang bakal ito? Hindi na lang magpakuha, pinahihirapan pa ako at naipit pa yung kamay ko. Aray ko po. Dom Hugo tuloy. Paiyak na bulong ni Mary Jane. Bakit ate? Nap-aano ka? Tanong ni Cora. Naipit kasi ang kamay ko paghila ko dito sa demuhong bakal na ito. May nakadagan palang bato. Ang sakit-sakit. Iyak na sagot naman ni Mary Jane. Magdahan-dahan ka kasi ate. Concerned na sagot ni Cora. Ano, uwi na ba tayo? Dagdag pa nito. Nako, hindi. Halos kakaunti pa lang ang nakukuha natin. Okay lang ito. Malayo sa bituka. Kaya naman nagpatuloy ang magkapatid sa pamumulot ng bakal. At ng ibang mga basura na pwede pang mapakinabangan at may benta. Sa kabilang banda naman ay palihim na pinagmamasdan ni Draven ang dalawa. Lalo na si Mary Jane. Unang tingin niya pa lamang dito ay iba na ang kanyang nararamdaman. Ang ganda naman niya. Bagay na bagay sa kanyang maliit na mukha ang kayumangging balat. Lalo na siguro kung hindi ito madumi. Pagkausap nito sa sarili, paano ko kaya siya makikilala? Kaya naman may nabuong plano sa kanyang isip. Dahan-dahan siyang lumapit dito na kunwari walang nakikita at busy sa paghahanap ng basura. Kukunin na lamang ni Mary Jane ang nakitang bakal nang biglang may umagaw nito sa kanya. Ano ba? Bakit ka ba nang agaw? Akin ito. Ako ang naunang pumulot nito. Sigaw ni Mary Jane kay Draven. Anong ikaw? Ako kaya? Nandun pa lang ako, nakita ko na yan. Sabay turo kung saan siya nanggaling kanina. Patawa ka. Ako ang naunang kumuha. Ibig sabihin ako ang nauna. Sagot na pasiga naman ni Mary Jane. Hindi ako papayag. Akin na yan. Ako ang nauna dyan. Sabay hablat ni Draven ang bakal sa kamay ni Mary Jane. At dahil lalaki at mas malakas ay naaga niya ito mula kay Mary Jane. Halos umusok naman ang ilong ni Mary Jane nang maaga ng lalaki ang bakal na pinaghirapan niyang hilahin kanina. At nasugatan pa siya makuha lamang ito. At ngayon may panibagong sugat ulit sa palad niya dahil sa paghila ng biglaan ng lalaki. Sakin sabi yan. Sabay suntok sa pagmumukha ni Draven na nabigla at hindi nakailag. Basag ang bibig nito at may dugo dahil sa ginawa ni Mary Jane. Kaya naman nabitawan niya ang bakal na inagaw niya mula sa dalaga dahil hinawakan niya ang kanyang bibig na may bahid ng dugo dahil sa suntok. Kaya laking tuwa ni Mary Jane nang makitang nabitawan ng lalaki ang bakal. Mabilis niya itong dinampot sabay talikod sa lalaki na animo ay natulala sa pagkabigla sa ginawa niyang pagsuntok dito. Bilib naman talaga ako sa iyo ate. Walang binatbat si Mr. Pogi sa pagkaastig mo. Tuwang-tuwang sabi ni Cora na bilib sa kanyang ate. Tumigil ka dyan. At baka ikaw ang sunod na masapak ko dyan. Ang sakit kaya ng ginawa niya sa palad ko. Konti lang sana ang galos nito kanina. Tingnan mo nga, Dom Hugo na. Buwisit na lalaking yun. Wag lang siyang magpapakita ulit sa akin, gigil na wika ni Mary Jane. Tara na, umuwi na tayo. Marami-rami na rin ito. Saka na bad trip na ako. Balik na lang tayo bukas. Wag ko lang talaga makita pagmumukha niya bukas dito kundi manghihiram siya ng mukha sa aso. Pagbabanta pa nito nagigil. Samantala, sa bahay ng mga Monteverde, bro, ano bang pinaggagawa mo sa sarili mo? Bakit may basag iyang nguso mo? Wag mang sabihin nang magsawa ka sa mga chicks. Pagbabasag ulo naman ang trip mo ngayon. Hindi makapaniwalang wika ni Darwin. Kapatid ni Draven. No bro, it's just a part of my plan. Wika ni Draven. Plan? Makipagbasag ulo. What plan? I don't understand you, Draven. Kung kailan ka tumanda, saka ka magiging war freak. Isusumbong kita kay Dad, pagbabanta ni Darwin. I know what I am doing. I am too old para takutin mo sa pagsusumbong kina Daddy. And isa pa, baka nakakalimutan mo na panganay ako sa iyo kaya manahimik ka. Pangbabara dito ni Draven dahil napipiko na siya sa kapatid. Bahala ka.
You are old enough na nga kaya bahala ka sa buhay mo. My point is napapabayaan mo na iyong work mo sa office. Dagdag pa ni Darwin. Bro, ngayon lang, please. Ikaw muna ang bahala sa office. Kailangan ko lang gawin ta. You will understand it soon. Pakiusap ni Draven sabay talikod nito kay Darwin. Darwin dahil hindi niya maunawaan ang kanyang kapatid. Susuportahan niya na lamang kung ano man ang plano na sinasabi nito. Pagkapasok sa kwarto ay agad naligo si Draven dahil napakadumi niya. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang best friend na si Max. Pare, Tara bar tayo. I need someone to talk. Parang nakilala ko na siya. Talaga, good for you. Pare, sige Tara. Expect me in 20 minutes. Andoon na ako sa dati okay. Bye. See ya. Masiglang palem nito na mahihimigan mo ang excitement sa boses. Alam lahat ni Max ang kanyang mga plano kaya ito lamang ang makakaunawa sa kanya. Ayaw niya kasing ipaalam sa pamilya niya dahil baka pagtawanan lamang siya ng mga ito. Kilala kasi siya ng pamilya niya na babaero. Kaya kay Max niya lamang sinabi ang lahat ng gusto niyang mangyari. Gusto niya ring sorpresahin ang kanyang pamilya sa kanyang pagbabago. Tiyak matutuwa ang mga ito para sa kanya. Pare, oh what happened? First day mo palang may ganyan agad. Natatawang bungad ni Max kay Draven. Pare, part ata ito ng aking plano ang masaktan. Wika ni Draven na naiiling. Bakit ka ba kasi nakipag-away? Sino ba nakaaway mo at parang hindi ka man lamang nakailag? Ano res baka natin? Magsabi ka lang. Mahabang litany yan ni Max. Pare hindi ako nakipag-away okay. Babae ang may gawa nito. Paliwanag ni Draven. Bakit may tinakbuhan ka na naman ba? Isa yan sa mga babae mo no. Akala ko ba magbabago ka na? May pa-mission ka pang nalalaman. Yun pala. Hindi na natuloy ni Max ang sasabihin dahil pinutol na agad ito ni Draven. Hep, it's not like that, okay. Kaya kita pinapunta dito dahil may kinalaman dito ang aking mission. Listen okay, wika ni Draven. Okay, but before that, let's order some drinks muna. Mas maganda ang kwentuhan habang tumetagay diba? Natatawang wika ni Max. Waiter. Sabay tawag nito sa dumaang waiter at saka umorder ng kanilang inumin. So what happened? Pagsisimula ulit ni Max. Di ba nga nagpanggap akong pulubi? Pagsisimula ni Draven sa kanyang kwento. Okay, sagot enman ni Max. Nagpanggap akong basurero doon sa kabilang bayan. Alam ko kasing merong mamumulot ng basura doon. Kwento pa ni Draven. And then, tanong naman ni Max na parang hindi makapaghintay. Hindi nga ako nagkamali. Merong pumunta na dalawang babae. Isang dalagita at isang dalaga. Magkapatid sila dahil narinig ko ang usapan nila. Masaya silang nangunguha ng mga basura at bakal at ramdam ko na mahal nung panganay ang kanyang kapatid at pamilya based na rin sa usapan nila. Mahabang salaysay ni Draven. So, nagpaka-marites ka pa dun pare. Tatawa-tawang wika Max. Iba pare. Hindi ko pa to naramdaman sa ibang girls na dumaan sa kin pagpapatuloy ng kwento ni Draven. Anong kinalaman ng pagkabasag ng nguso mo dyan sa kwento mo? Nagtatakang tanong ni Max. Dahil nga sa naramdaman ko pare nagplano ako kung paano ko makikilala yung girl. Ang ganda niya pare, kahit madungis ang ganda niya talaga pare. Kaso, my plan goes wrong malungkot na anito. Why? What happened next? Ang tanong-tanong ni Max na parang biglang nabitin sa pagkukwento ni Draven. Dahil gusto kong mapansin niya ako inagaw ko yung napulot niyang bakal. Sabi ko nauna ako. Tapos nakipag-agawan din siya kasi siya daw yung nauna. Tapos na-excite na tanong ni Max. Tapos dahil mas malakas ako naaga ko at nasugat yung kamay niya. Dumb you go. Then, tanong pa ni Max. After yun hindi ko inexpect. Bigla niya akong sinuntok sa may bibig ko. Ayun putok. Ang lakas niya pare. Hindi man lang ako nakailag sa suntok niya. Ayun sapol ako sa nguso at natulala na lang ako.
Kasi hindi ko inexpect na ang tulad niyang babae ay kayang gawin ang ganoon sa lalaki ng sobrang lakas pa. Iiling-iling na kwento pa ni Draven. Hagalpak naman ng tawa si Max kaya naman nakatikim siya ng batok kay Draven. Tatawa ka pa dyan, nasaktan na nga ang tao. Aray, ano ba? Saad nito nang mabatukan siya ni Draven. Ikaw kasi, nang aasar ka pa. Natatawang saad ni Draven. Ikaw si Draven Monteverde, the famous bachelor, bilyonaryo, hindi man lang nakaporma sa isang babae, at isang Himalayon a. Lahat ng babae pag nakikita ka ay halos maglumuhad na dyan sa harap mo at magmakaawa, pansinin mo lang at may kama. Tapos isang besurera lang pala ang tatalo sa'yo. At hindi man lang napansin ang kagwapuhan mo. At ito pa ang malupit. Sinapak ka pa, unbelievable. Patuloy pa nito habang nakahawak na sa tiyan dahil sa hindi matigil na pagtawa. Syempre pare, madungis ako noon. Alangan namang lumuhad iyon sa harap ko. Pulubi lang naman ako, paliwanag naman ni Draven. Kung sa bagay. Tatango-tanggang pagsang-ayon naman ni Max habang nakahawak sa baba na anemo ay nag-isip ng malalim. So what's the plan? Tanong pa nito. Hindi ako sasuko pare hanggat hindi ko nakikilala yung babaeng yon. Sagot naman ni Draven. So for that, let's cheers. Sabay nag-cheers ang dalawa. Samantala, kumusta naman ang paghahanap ninyo ng bakal? Tanong agad ni Aling Vilma kay Mary Jane pagdating nito mula sa pangangalap ng mga bakal at basura. Nako nanay, stress iyang si ate. Mabilis na sagot naman ni Cora, tumigil ka nga dyan Cora. Ayoko nang maalala yung lalaking buwisit na yon. Saway ni Mary Jane sa kapatid. At bakit Mary Jane? Ano bang nangyari? Tanong ng kanyang nanay. Nako nanay, may nakaaway yang si ate. Hindi na natapos ni Cora ang sasabihin dahil nakatikim na siya ng batok mula kay Mary Jane. Aray naman ate, pagrereklamo naman ni Cora. Ano, aangal, sabat ng sabat, hindi naman ikaw ang tinatanong ni nanay. Maligo ka na don, ang baho mo, nagalit pa ding saad ni Mary Jane. Padebog naman na pumunta ng CR si Cora at naligo. Ano ba kasi ang nangyari Mary Jane at ikaw ay parang tumaas ang dugo? Pagtatanong ng kanyang nanay. Kasi nanay may lalaki na nangunguha din ng basura. Abay hawak ko na yung bakal, agawin ba naman sa akin? At sabi daw ay kanya daw yun at nauna daw siya. Hawak ko na nga, paano siyang mauuna? Nasugatan tuloy yung kamay ko dahil sa pag-agaw niya sa akin nung bakal. Mahabang pagsasalaysay ni Mary Jane na mababanaag ang sobrang galit kay Draven. Anong ginawa mo anak? Tanong nito. Sinapak ko. Ayon basag ang nguso at natulala. Kaya naaga ko ulit yung bakal. Saka namin iniwan na tulala pa rin. Wala naman palang binatbat sa akin. Ang lakas ng loob mang agaw. Maangas pang kwento ni Mary Jane na nakatawa pa. Kaya naman nabigla siya nang bigla na lamang siyang batukan ng kanyang nani. Nay naman, bakit ba kayo nang babatok? Ang sakit-sakit kaya? Pagrereklamo ni Mary Jane. Ikaw. Kababe mong tao, ang hilig mo makibasag ulo. Lalaki pa man din ang hinamon mo. Paano kung patulan ka nun? Walang-wala ka sa lakas ng mga lalaki Mary Jane. Tandaan mo yan. Mahabang sermon ng naneni niya. Nanay. Kaya ko ang sarili ko. Kung malakas sila, malakas din naman ako. Bakit sila lang ba ang anak ng Diyos? Pagmamayabang pa nito. Nako Mary Jane. Ewan ko sayo. Hindi na ako nanalo sayo pagdating dyan sa pakikibasag ulo mo. Iiling-iling na sabi ni Aling Vilma at mukhang suko na sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Wag lang talaga magpapakita ulit sa akin yung lalaking yun. Hindi lang bibig niya ang papuputukan ko. Pagbabanta pa nito. Nako Mary Jane. Alalahanin mo may pinag-aralan ka. Teacher ka pa man din. Ano ang ituturo mo sa mga studyante mo? Ang makipagbasag ulo. Tigil-tigilan mo na yang ganyang ugali Mary Jane. Para kang walang pinag-aralan. Paninermon pa ng nanay niya. Nanay, gumiganti lang naman po ako.
Kung hindi naman sila ang nag-uumpisa, hindi naman ako mansasapak ng basta. Sagot pa ni Mary Jane. Nako Mary Jane, matanda ka na at matalino. Alam mo na ang tama at mali. Sige na maligo ka na rin at medyo sumasakit na ang ilong ko sa amoy mo, saway nito kay Mary Jane. Grabe siya, ang bango ko kaya nanay. Sabay yakap sa nanay niya habang tumatatawa. Maligo ka na Mary Jane, ano ba? Para kang bata. Angal ng kanyang nanay na tumetawa na rin dahil sa kakulaitan niya. Nanay naman. Ayaw mo na ba ako kayakap? Paglalamang pa nito habang tumetawa. Hindi ngayon Mary Jane. Dahil ang baho-baho mo. Maligo ka na. Sabay dampot sa Wallace na akmang papaluan si Mary Jane. Kaya naman bumitaw na si Mary Jane dahil ayaw niyang mapalo ng Wallace. Sige na nga, maliligo na ako. Sabay punta sa CR dahil nakita niya nang lumabas na ng CR si Cora. Napapangiti naman ang kanyang nanay dahil sa kakulaitan ni Mary Jane. Naisip nito na kahit mahirap sila, masyado naman siyang pinagpala dahil binigyan siya ng 2 mababait, magagalang at mapagmahal na mga anak. At higit sa lahat, ng napaka-responsableng panganay na kagaya ni Mary Jane. Pagkatapos maghapunan ay natulog na ang mag-anak. Kinabukasan, good morning everything. Sabay bangon at unat-unat ng kanyang katawan si Mary Jane. New day, new life. Thanks God for another day. Gabayan niyo po kaming muli sa araw na ito. Amen. Pagdadasal ni Mary Jane at pagkatapos ay bumaba na at naabutan niya ang kanyang nanay na naghahanda na ng almusal. Nagmano si Mary Jane sa kanyang nanay. Mano po nanay and good morning. Sabay halik at yakap sa nanay. Routine na yun ni Mary Jane kaya naman sanay na ang kanyang nanay. Puwera na lang kung ito ay nagmamadali na halos parang aipo-aipo na sa pagmamadali kagaya noong nakaraan. Gisingin mo na ang kapatid mo Mary Jane at nang tayo ay magkasabay-sabay ng kumain. Utos nito kay Mary Jane. Sige po nanay. Sabay punta sa kwarto ni Cora. Good morning sister. Bangon na dyan. Pasiga nitong paggising sa kapatid. Ngunit ayaw bumangon ni Cora. Ganoon ha. Ayaw mong bumangon. Kaya naman pinaliguan ng kiliti ni Mary Jane si Cora dahil alam niyang yun ang kahinaan ng kanyang kapatid. Oo na ate, wika nito habang tumetawa. Babangon na po. Tama na. Pakiusap nito sa kanyang ate. Sige na, bangon na, mga ngalakal ulit tayo dahil Lunes na bukas may pasok na ulit. Bumaba ka na ha. Opo ate. Sagot naman ni Cora na napilitan ng bumangon kahit antok na antok pa. Masayang nag-almusal ang mag-anak at naghanda ng pumunta sa building na giba. Samantala, si Draven naman ay naghahanda na rin sa pagpunta sa kabilang bayan para manggal-akal. At para syempre makita ulit si Mary Jane. Dahil hindi man niya aminin ay na-excite siyang makita si Mary Jane. Naghanap siya ng damit na pwedeng punitin para naman mas akma ang hitsura niya bilang isang pulubi. Pero syempre mamaya niya pa yun isusuot kapag andoon na siya. Para hindi makita ng pamilya niya ang kanyang kalokohan. Son, where are you going? Balita ko hindi ka na daw pumapasok sa office. Can you explain it? Saad ng kanyang daddy ng pagbaba niya mula sa kwarto sa 2nd floor ng kanilang mansion. Dad, good morning. Yes dad. I want to have at least a month vacation dad. Just 1 month. I felt restless. Because of work I think. Is it okay with you dad? Sagot naman ni Draven. Oh, yes of course it's okay son. I know this year is full of thing and stressful work. Do whatever you want to do before your wedding day. Tuloy-tuloy na sabi nito. What? Nabibiglang tanong ni Draven. What? Wedding? Ako? Sinong ikakasal dad? Sunod-sunod at naguguluhang tanong ni Draven. Son, let me explain. Me and your mom decided to choose the right woman for you. Kasi nakikita namin na you are not focusing on your future. So we are worried about you and your future anak. Ayaw naming tumanda ka ng mag-isa.
Papalit-palit ka ng babae kaya we decided na kami na ang maghanap for you. At yung anak ng business partner namin ng mommy mo na si Sofia. Ang napili namin para sa'yo. Mahabang paliwanag nito. No dad, I don't like that. Hindi ko siya gusto. Kaya kung maghanap ng babaeng para sa'kin. Ayoko dun sa anak ng business partner nyo. A spoiled brat lady na yun. Basta dad, I don't like her. Hindi ako papayag. Pagrereklamo nito. Okay, pagbibigyan kita. I will give you a chance na mamili ng babaeng gusto mo in 2 months. Pag wala pa rin sa 2 months na yan, then you will getting married and that's my decision. Saad nito. But dad, no buts. I will give you 2 months only to find a girl. Bye son. Good luck. Nakangiting wika nito na parang nakakaloko sabay tapik sa likod ni Draven at saka siya iniwan na tulala at hindi makapaniwala. Hindi ako makakapayag na makasal sa babaeng yun. Kailangan kong gumawa ng paraan saad nito sa sarili. Kaya naman dali-dali siyang sumakay sa kotse at pumunta sa kabilang bayan upang mag-disguise na pulubi. Habang nagdadrive ay may nabubuong plano sa kanyang isip. No choice na siya kung hindi ay makakasal siya sa spoiled brat na si Sofia. Pagbaba niya pa lang sa di kalayuan ay natano niya na ang magkapatid na namumulot ng mga bakal at iba pang basura na pwede pang pakan-abangan. Kaya naman nagbihis na siya ng kanyang damit para makalapit na sa dalawa. Kunwaring busy sa pangunguha ng bakal si Draven nang mapadako ang tingin ni Mary Jane sa gawin ng lalaki. Nakaramdam agad ng pagkulo ng dugo si Mary Jane sa lalaki. Kaya naman mabilis siyang lumakad papunta rito para sitihin ito. Hoy lalaking animal, ikaw na naman. Wala ka talagang kadala-dala ano. At may lakas ng loob ka pa talagang bumalik dito. Matapang nasita ni Mary Jane. Aba miss, bakit sa'yo ba ito? Ikaw ba ang may-ari nito para pagbawalan akong pumunta dito? Malakas na loob ding sagot ni Draven. Abat matapang ka na ngayon. Galit na sigaw din ni Mary Jane sabay duro sa mukha ni Draven. Bakit anong gagawin mo? Sesepakan mo ulit ako. Palaban ding sagot ni Draven. Oo. Bakit lalaban ka na? Lampa ka naman. Siguro bakla ka ano? Bakla. Pamimika ni Mary Jane. Abat. Hindi ka titigil sa kitetawag sa kin ng bakla. Napipiko ng wika ni Draven. Hindi bakit. Hindi ka naman marunong manuntok. Dagdag pang sabi ni Mary Jane sabay tawa. Bakla. Bakla patuloy pa nito. Hindi na nakapagpigil si Draven. Mabilis na nilapitan nito ang babae sabay hawak sa pisngi at hinalikan ito sa bibig. Nabigla naman si Mary Jane kaya parang nanigas ang kanyang katawan dahil sa paghalik ng lalaki. Bakit parang iba ang nararamdaman ng kanyang katawan dahil sa halik na iyon? Ano at parang nagugustuhan niya at napapatugon siya sa halik ng lalaki. Kaya naman medyo napatagal ang halikan ng dalawa nang tumugon si Mary Jane sa halik. Napatulala naman si Cora sa nasaksihan na halikan ng dalawa. Halos hindi pumikit ang kanyang mata sa pagtingin sa dalawa hanggang sa may narinig siyang isang malakas na sampal. Isang malakas na sampal ni Mary Jane sa mukha ni Draven ang nagpag-aisang sa diwa ni Cora. Walang hiya ka, Maniakis, rapist, Herodes. Papatayin kita, walang hiya ka. Gigil na saad ni Mary Jane habang habol-habol si Draven na mabilis na tumatakbo palayo dahil sa takot sa kanya. Nang hindi maabyutan ni Mary Jane si Draven ay saka ito napaupo at humagulhol ng iyak dahil sa galit na nararamdaman sa lalaki. Ate okay ka lang, sabay hagod sa likod ng kapatid. Hayop na yun, magnanakaw. Sabi nito habang umiiyak, magnanakaw ate. Ninakaw niya ba yung mga bakal na nakuha natin kaya ka umiyak? Siya nga, umiiyak na sagot ni Mary Jane. Kasi sabi mo magnanakaw. Naguguluhan namang sabi ni Cora. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang una kong halik. At galing pa talaga sa isang pulubi ang una kong halik. Mabuti kong pulubi lang. Ang mortal ko pang kaaway ang nakakuha ng first kiss ko. Hayop na yun.
Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Ipinangako ko pa naman sa sarili ko na ang unang makakahalik sa akin ay yun na ang magiging forever ko. Hagulhol pa ni Mary Jane na halos maglupasay na sa lupa. Hala ate, baka siya nga ang mapapangasawa mo. Pang-aasar pa ni Cora. Yuck, hindi na lang ako mag-aasawa kung siya lang naman. Sagot naman ni Mary Jane na parang masusuka na. Na parang nandidiri dahil sa sinabi ni Cora. Mukhang nagustuhan mo naman yung halik niya ate. Masarap ba ate? Sabay takbo ni Cora dahil alam niyang lagot na naman siya kay Mary Jane dahil sa mga pinagsasabi niya. Buwisit ka Cora, isa ka pa. Walang magawang sigaw ni Mary Jane dahil nakalayo na si Cora. Sa kitatakbo ni Cora ay nakita niya sa hindi kalayuan si Draven habang nagpapahinga sa may gilid ng kalsada. Kaya nilapitan niya ito. Hi kuya. Ako si Cora. Ikaw, ano name mo? Bungad niya kay Draven. Ikaw pala Cora. Ang gandang pangalan. Ako naman si Draven. Hindi ka ba galit sakin? Nagtatakang tanong ni Draven kay Cora. Bakit naman po ako magagalit sa'yo kuya? Wala ka namang ginagawang masama sa akin. Nakangiting sagot ni Cora. Di ba nga kasi galit na galit sakin ang ate mo? Si ate yun. Hindi ako. Saka mukhang mabait ka naman. Isa pa pare-pareho lang naman tayong mahihirap. Bakit ba ako magagalit sa'yo? Sagot naman ni Cora. Ang bait mo naman pala. Salamat. Ano nga palang pangalan ng ate Sungit mo? Tanong ni Draven habang tumetawa. Lagot ka tinawag mo siyang Sungit. Sumbong kita ng lolokong wika ni Cora. Nako, wag. Masungit naman kasi talaga ang ate mo. Wika ni Draven na napakamot pa sa batok. Joke lang. Hindi naman kita isusumbong at baka masapak ka pa ulit ni ate. Mary Jane nga pala ang BAME ng ate ko. Wika ni Cora. Mary Jane. Ang gandang pangalan din. Bagay na bagay sa ganda niya. Napapangiting wika ni Draven na tila ba may kung anong ini-imagine ng bigkasan nito ang pangalan ni Mary Jane. May crush ka sa ate ko no? Nanlolokong tanong ni Cora. Hindi wala, magkaka-crush pa ba ako dun? Bogbog sarado na nga ako ngayon pa lang. Kaya no way. Hindi ako magkagusto sa kanya ever. Tanggi naman ni Draven. Ngunit tila iba ang sinasabi ng kanyang puso sa sinasabi ng kanyang bibig. Tila ba kumokontra ang kanyang puso sa bawat pagtanggi niya. No. Malakas na sigaw niya kaya naman nagulat si Cora. Bakit kuya? Bakit bigla kang sumigaw ng no? Nabibiglang tanong ni Cora. Wala, may naisip lang ako bigla. Yun oo may naisip lang ako. Nabubulol naman na paliwanag ni Draven. Wala kang crush sa ate ko ha? Sinabi mo yan. Napaisip na lamang si Draven dahil sa mga sinabi ni Cora. Wala kang crush ha? Sinabi mo yan. At kung sakali mang magkagusto ka sa kanya. Aba, ihanda-handa mo na ang iyong sarili. Pagpapaalala ni Cora kay Draven. Bakit ko naman ihahanda ang sarili ko kung sakaling magkagusto ako sa ate mo Aber? Curious na tanong naman ni Draven. Dahil wala pang nakakaporma dyan sa ate ko. Karamihan sa kanila nagpaparamdam pa lamang nasusupalpal na agad ni ate at kapag nagpupumilit sila nasa sapak ni ate. Sabay tawang paliwanag ni Cora. You mean wala pang nagiging boyfriend ang ate mo? Tak ang tanong naman ni Draven. Mismo, since birth. May pagka-tomboy kasi si ate kaya ganyan. May papitik pa sa daliri na saad ni Cora sabay kindat kay Draven. Napaisip si Draven sa mga sinabi ni Cora. Dahil sa mga sinabi nito ay mas lalo siyang naging interesado kay Mary Jane. Mukhang matcha-challenge ata siya kay Maxon. Sige kuya, balikan ko lang si ate nang makauwi na kami. Umiiyak pa kasi siya nang iniwan ko siya kanina. Bye kuya Draven. Till we meet again. Palem nito sabay kaway kay Draven. Tatakbo na sana si Cora nang tawagin siya ulit ni Draven. Teka sandali. Saan pala ang bahay nyo? Pahabol na tanong ni Draven. Doon lang sa may kanto pangalawang bahay galing sa may poste ng kuryente. Sagot naman ni Cora saka nagpatuloy sa pagtakbo para balikan ang kanyang kapatid. Tuwang-tuwa naman si Draven sa nangyari.
Nasampal man siya ni Mary Jane ay hindi nabale dahil sulit naman ang lahat. Dahil bukod sa nalaman niya na ang pangalan ni Mary Jane ay nalaman niya din kung saan ang bahay ng mga ito. Kaya naman sa sobrang tuwa ay napapasuntok pa siya sa hangin habang napakalaki ng ngiti sa bibag na animo ay nanalo sa isang laban. Sa wakas masisimulan ko nang kilalanin si Mary Jane. Hindi pa man ay mukhang nahuhulog na ako sa kanya. Lalo na nang madampian ko ang napakalambot niyang lips. Sabay hawak sa lips at dinama ang lips na nadampian ng mga bibig ni Mary Jane kanina at saka ngumiti. Umuwi si Draven na masaya at tila ba nakalimutan sandali ang problemang kanyang dinadala. Habang masayang nagdadrive ay nagpatugtog pa siya ng radyo. At saktong tinutugtog ang kanta ni Willie Revillame na Ikaw Na Nga. Napapangiti si Draven habang ninanamnam ang kanta. At muling bumalik sa alaala ang mga halik ni Mary Jane. Samantalang umiiyak pa rin si Mary Jane sa sobrang galit nang balikan ito ni Cora. Ate, tama na iyan. Umuwi na tayo. Dumidilim. Na din pag-aya ni Cora sa kanyang ate na hindi pa rin makausap. Pagdating sa bahay ay walang imik si Mary Jane. Diretso lang siya sa CR para maligo at pagkatapos ay dumiretso na sa kwarto. Hindi man lamang napansin ang kanyang nanay na nakaupo lamang sa sala na kanina pa naghihintay sa kanilang dalawa. Takang-taka naman ang nanay nila sa ginawi ni Mary Jane. Dahil hindi siya sanay na ganito ang kanyang anak. Nasanay siya na sa tuwing ito ay dumarating galing sa kung saan ay masigla ito at nakikipagbiruan muna sa kanila bago pumasok sa kwarto nito. Ano na naman ang nangyari sa ate mo, Cora? Ang tanong nito. Ninakawan daw po siya, nanay. Napapangiting wika ni Cora. Ninakawan ng ano? Ang taka naman ang kanilang nanay. Hay nako nanay, mahabang kwento. Si ate na lamang po ang tanungin nyo at baka mabatukan na naman ako nun pag min-ari test ko siya sa inyo. Sige nay, maligo lang muna ako, mahabang paliwanag ni Cora bago tinalikuran ang nanay at pumasok sa CR para maligo. Napatango na lamang si Aling Vilma sa mga sinabi ni Cora. Pinuntahan niya si Mary Jane sa kwarto dahil hindi siya sanay na ganito ang kanyang anak. Iniisip niya na mabigat ang problema nito kaya naman kinatok niya ang pinto ng kwarto ni Mary Jane at nakiusap na papasukin siya. Mary Jane anak, pwede bang pumasok? Naghintay siyang sumagot si Mary Jane ngunit wala siyang sagot na natanggap. Nang hindi sumagot si Mary Jane ay binuksan niya na ang pinto at dumiretso sa loob. Nadatnan niyang umiiyak si Mary Jane at nakataob sa papag. Nakaramdam ng awa si Aling Vilma sa anak kaya nilapitan niya ito at hinagod ang likod upang kahit papaano ay gamaan ang anumang mabigat na nararamdaman nito. Ano ba kasi ang nangyari, anak? Mukhang ngayon lamang ito nangyari sa'yo. Pwede kang magkwento sa'kin. Makikinig ako, anak. Malumanay na pakiusap ni Aling Vilma kay Mary Jane na umaasang magkukuwento ang anak. Maya-maya ay bumangon si Mary Jane at umupo paarap sa nanay. Kitang-kita ni Aling Vilma ang pamumugto ng mga mata ni Mary Jane dahil sa kayak. Lalo lamang siyang nakadama ng awa para sa anak. Kaya naman niyakap niya ito ng mahigpit upang maramdaman nito ang kanyang pangunawa at pagmamahal bilang isang nanay. Maya-maya ay kumalas si Mary Jane sa pagkakayakap ng nanay. Mukhang handa na itong magkwento kaya naghintay ang kanyang ina sa pakikinig para sa mga ikukwento nito sa kanya. Hindi pa man nakakapagsimula ng kwento ay humagulhol na ng iyak si Mary Jane. Kaya niyakap na lamang siya ulit ng kanyang nanay. Sige, iiyak mo lang, anak. Kapag handa ka na, saka mo na lang ikwento. Pag-aalon nito sa anak. Ang daye kasi nanay. Nire-reserve ko yung first kiss ko para sa magiging forever ko. Pero ninakaw lang ng isang animal na lalaki at yung kaaway na mortal ko pa. Paano na ang ka-forever ko, hindi na siya ang nauna. Ipinangako ko pa naman sa sarili ko na kung sino ang magiging first kiss ko ay iyon na ang magiging forever ko. Paano ko magiging forever yun? Kaaway ko nga siya. Tuloy-tuloy na kwento ni Mary Jane at nasisinok pa habang umiiyak.
Kaya hinimas na lang ng nani niya ang likod ni Mary Jane para kumalma ito. Alam kasi nito na sa katulad ni Mary Jane ay mahalaga ang first kiss. Katulad din niya nung kabataan niya kaya nauunawaan niya ito. Simpleng bagay o kartihan para sa iba. Pero sa kanila ni Mary Jane na isang mahirap ay yun na ang nagsisilbing kayamanan para sa kanila. Ang kanilang dangal, ang kanilang mga first kiss. Anak, matulog ka na. Wala ka nang magagawa. Nangyari na. Iwasan mo na lamang yung lalaking sinasabi mo para wala nang mangyaring gulo sa pagitan nyo. Sige na, magpahinga ka na dahil may pasok ka na bukas. Paalala ni Aling Vilma kay Mary Jane. Opo, nanay. Maraming salamat po dahil nandyan ka palagi para pag-aanin ang loob ko. Kahit na ang babaw naman ang dahilan ng pag-imot ko. I love you, nanay. Sabi nito sabay yakap at halik sa pisngi ng kanyang nanay. Ngiti na lamang ang iginanti ni Aling Vilma sa anak. Saka tuluyang lumabas sa kwarto nito at dumiretso na rin sa kanyang silid upang matulog na rin. Pagkalis ng nanay ay may binubuong plano naman si Mary Jane kung paano siya gagantay sa lalaking nagnakaw ng kanyang unang halik. Nang makabuo ng plano saka siya natulog ng may ngiti sa mga bibig. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Kaya naman araw na naman ang pangangalakal nila May Jane. Kagaya ng dati maagang gumising sina Mary Jane at Cora upang maaga rin silang makapagsimulang mangalakal. Nanay, alis na po kami. Palem ni Mary Jane sa kanilang nanay. Ang aga pa naman. Mukhang excited kayong masyado ngayon sa pangangalap ng kalakal. Nagtatakang tanong ni Aling Vilma. Mabuti na ang maagap, nanay. May bayarin kasi ako sa school kaya kailangan doble kayod. Hindi naman ako makapag-apply ng trabaho kasi hindi ko kakayanin isabay sa school kasi graduating na ako. Kaya hanggang gabi ay may mga kailangang gawin. Kaya ito na lang muna talagang pangangalakal ang maaasahan ko ngayon. Mahabang paliwanag ni Mary Jane na may halong lungkot sa pagsasalita. Pasensya ka na, anak, kasi mahina ang labada ko ngayon kaya wala akong maibigay sa iyo. Halos kulang pa nga ang aking kinikita sa aking paglalabada para sa ating pagkain at gastusin sa araw-araw. Kung nabubuhay nga lang siguro ang inyong ama, hindi siguro tayo maghihirap ng ganito. Halos maiyak naman na paghingi ng pasensya ni Aling Vilma sa anak. Nanay, wag nyo na pong sisihin ang sarili nyo. Nauunawaan ko po kayo at hindi ko kayo sinisisi. Hayaan nyo, nanay, kaunting panahon na lamang giginhawa na rin tayo. Pang-aalo naman ni Mary Jane sa kanyang nanay. Sige nanay, lakad na po kami. Muling palem ni Mary Jane. Mag-iingat kayo, anak, at huwag mo nang pansinin yung lalaking sinasabi mo para walang gulo. Paalala muli ni Aling Vilma. Opol, nanay. Palem po. Palem ni Mary Jane at tumuloy na sa paglakad ang magkapatid. Habang naglalakad ay nagtanong si Cora. Ate, paano kung makita mo ulit si Kuya Draven doon sa Gibang Building? Hindi na ba tayo tutuloy? Sayang, marami pa tayong makukuha doon na bakal, pagtatanong ni Cora. At bakit hindi tayo tutuloy? Bakit, sino ba siya? Tsaka may plano ako. Sagot naman ni Cora. Anong plano, ate? Aawayin mo na naman ba si Kuya Draven? Nag-aalalang tanong ni Cora. Watch and learn. Pilyang wika ni Mary Jane. Ate, talaga, sobrang pilya mo. Isusumbong talaga kita kay nanay, pananakot ni Cora. Subukan mong isumbong at sasabihin ko rin kay nanay na may crush ka doon sa kapitbahay nating manananggal. Pananakot rin ni Mary Jane. Anong manananggal, ate? At saka paano mo nalaman na crush ko yun? Tak ang tanong ni Cora. Di ba nga half Pinoy half American yun? Di manananggal kasi half-half. Sagot ni Mary Jane habang tawang-tawa sa sariling joke. Siraulo talaga to si ate. Magjo-joke pa, Waily naman. Natatawa ding saad ni Cora. Bakit ka tumetawa kung Waily? Masyado kang ipal. Sabay talikod na wika ni Mary Jane na nap-icon sa kapatid. Halika na nga, maghanap na tayo ng mapapakinabangan. Pag-aya nito kay Cora.
Sumunod na lamang si Cora sa kapatid na natatawa pa rin dahil nap-icon niya ang kanyang nakakatandang kapatid. Pagkarating pa lamang nila sa lugar ay namataan agad ni Mary Jane si Draven na mukhang tulog na tulog sa mesa na nasa loob ng building. Tila ba may umilo sa isip ni Mary Jane at bigla itong napangiti na may pagkapilya. Hindi naman namalaya ni Cora na nawala sa tabi niya ang kapatid dahil abala na siya sa paghahanap ng mga pwede pang ipagbili na mga bakal at basura. Dahan-daang lumapit si Mary B. Jane sa kinaroroonan ni Draven at hinayla ang sako na kinalalagyan ng mga bakal at basura na naipon ni Draven. Sinigurado niyang nadala niya ang gunting dahil kagabi niya pa ito pinaplano. Mabilis niyang ginupit ang ilalim ng sako na siguradong kapag hinayla ito ni Draven ay hindi nito malalaman na unti-unting mahuhulog ang mga laman nito. Tignan natin kung may maipagbili ka pang mga basura, siraulong lalaki ka. Tiyak gutom ka kapag wala kang maipagbaylang kalakal. Pagkausap ni Mary Jane sa sarili na dahan-daang lumalakad palayo mula sa kinaroroonan ni Draven. Saka siya lumapit kay Cora na tila ba walang ginawang kalokohan. Ngunit malakas ang pakiramdam ni Cora lalo na at nahalata niya ang ate niya na tila ba masayang masaya. Ate, bakit parang ang saya mo ngayon? May nangyari ba na hindi ko alam? Nagtatakang tanong ni Cora. Wala naman. Sadyang pinagagaan ko lang ang loob ko para hindi ko na maalala iyong pagka-bad trip ko sa lalaking buwisit na yon. Palusot naman ito. Okay. Napakibit balikat na lamang si Cora sa sagot ni Mary Jane at ipinagpatuloy ang pamumulot ng basura. Habang si Mary Jane naman ay hindi maiwasan ang hindi tumijin sa kinaroroonan ni Draven. Naalimpungatan naman si Draven nang may tumamang sinag ng araw sa mukha. Dahil sa pagkatulog hindi niya napansin na tanghali na pala. Nag-aabang na yung mga bata na pagbibigyan niya ng mga kalakal na naipon niya. Dahil nga hindi niya naman kailangan ang pinagbentahan ng kalakal na napupulot niya ay ibinibigay niya na lamang ito sa mga batang kalye na siyang tunay na nanggangailangan. Kaya naman dali-dali siyang bumangon para madagdagan pa ng kaunti ang kanyang naipon na mga basura para marami siyang maibigay sa mga bata. Subalit habang namumulot si Draven ng basura ay hindi niya namamalayan na ang laman ng sako niya ay unti-unting nahuhulog mula sa sako. Ayaw kasi ni Draven na pasanin ang sako sa tuwing namumulot siya kaya hinihila lamang niya ito. Kaya hindi niya namamalayan na wala na palang laman ang sakong daladala niya. Tawa naman ng tawa si Mary Jane sa nasasaksihan na nangyayari sa mga kalakal ni Draven. Buti nga, tatamad-tamad kasi. Kung binubuhat niya ang sako di sana nalalaman niya na nahuhulog na ang mga kalakal niya. Pagkausap pa nito sa sarili at sinasabayan pa ng tawa. Kaya naman napansin ito ni Cora at sinundan ang lugar na tinitingnan ni Mary Jane at nakita nga niya si Draven na may hil ang sakong butas na wala ng laman. At tila ba papunta na ito sa pinagbebentahan ng mga kalakal. Nakikita niya sa dinadaanan ni Draven ang mga basura na tila ba nahulog galing sa sakong daladala nito. Kaya dali-dali niyang nilapitan ang kapatid. Ate, anong ginawa mo? Binutis mo ang sako ni Kuya Draven. Tingnan mo parang hindi niya alam na wala ng laman ang sakong hila niya. Nagtatakang tanong ni Cora. Oo, bakit? Makapaghigantay man lamang sa ginawa niya sa akin. Buti nga sa kanya. Pangangatwiran pa nito. Kawawa naman siya ate. Tiyak may pamilya siya na umaasa sa kanya. Paano kung gutom na pala ang nanay niya o mga kapatid niya na naghihintay sa kanyang pag-uwi? Paninermo naman ni Cora. Tila nakadama ng pagka-guilty si Mary Jane dahil sa ginawa niya. Kaya naisipan niyang sundan ang pupuntahan ni Draven. Tahimik naman na sumunod si Cora sa kapatid. Sa hindi kalayuan ay natanong nila ang mga batang kalye na masayang sumalubong kay Draven. Kuya Draven. Masayang bati ng mga bata sa binata. Hello. Ano, gutom na ba kayo? Tanong naman ni Draven sa mga bata. Opo Kuya Draven. Wala pa po kaming kain mula kagabi. Sagot naman ng isa sa mga bata. Napaawa naman si Draven sa mga bata.
Huwag kayong mag-alala, may mga kalakal ako na dala na pwede nating ipagbili at makakakain na kayo. Napatigil si Draven nang tingnan niya ang sako na walang laman at nakita niya na butas ito at walang laman ni isa. Napaisip siya kung paano nangyaring nabutas ito. Samantalang kabago bago ng sakong gamit niya. Paano na ang mga bata? Hindi naman siya pwedeng lumabas ng sariling pera dahil baka mabisto siya na nagpapanggap lang siya na pulubi. Kaya napailing-iling na lamang si Draven dahil sa nangyari. Narinig naman lahat ni Mary Jane ang pag-uusap ng mga bata at ng lalaki. Kaya na-guilty siya at nakaramdam ng awa para sa mga bata. Kaya napatungo siya sa hiya sa sarili at hindi nakapagsalita. Ano ate, masaya ka ba sa nangyari? Di ba hindi ako nagkamali? Kawawa naman ang mga bata na yan na umaasa pala kay Kuya Draven. Di ba mabait talaga siya tulad ng sinabi ko sa'yo? Pangungonsensya pa ni Cora. Cora, oo na. Nagkamali ako. Tara na, wala na tayong magagawa. Wala din tayo maitutulong sa kanila. Pwera na lang sa isa. Saad na lang ni Mary Jane. Sa isang nagtatakang tanong ni Cora. Naguguluhan si Cora sa sinabi ni Mary Jane. Hindi niya maunawaan ang sinabi nito kung paano nila matutulungan ang mga batang kalye na walang kakainin dahil rin naman sa kagagawan nito. Lahat ng kinuha natin na galing sa sako ni Draven ay ibabalik mo sa kanya. Saad ni Mary Jane. Ako? Bakit ako? Nakakahiya kaya? Ikaw ang may kasalanan dyan. Pagrereklamo ni Cora sa naisip ng kanyang ate. Ibibigay mo o wala kang baon bukas. Pangba-blackmail ni Mary Jane. Ate naman. Pagrereklamo ni Cora sa kapatid. Ngunit wala siyang magawa, kaysa wala siyang baon bukas pagpasok. Kaya nilakasan niya na lamang ang loob niya na lumapit kay Draven na halatang problemado dahil wala siyang maibigay sa mga bata. Nag-isip na lamang ng idadahilan si Cora upang hindi siya mapahiya. Kuya Draven. Nakita ko itong mga ito kanina na nahulog mula dyan sa sako mong bitbit kaya sumunod ako sa iyo para ibigay. Baka kako kailangan mo ng pera na pinagbilhan ng Maya iyan. May himig na hiyang sabi ni Cora. Nagliwanag naman ang mukha ni Draven na tila ba nagkaroon siya ng pag-asa. Nako, maraming salamat Cora. Hindi ko napansin na butas pala ang sako na dala ko. Mabuti napansin mo at ikaw ang nakakita. Kung iba-iba siguro ang nakakita niyan, ibebenta na agad nila iyan para sa kanila. Kawawa sana ang mga batang ito. Kagabi pa raw sila walang kain. Kung mayaman lang sana ako, aampunin ko silang lahat. Malungkot na wika ni Draven. Awang-awa naman si Cora sa mga bata dahil sa nakakaawang kalagayan ng mga ito sa buhay. Tama si Draven, kung sila ay mayaman din sana aampunin din niya ang mga bata para hindi na ito makaranas pa ng gutom. O mga bata, may kakainin na tayo. Tara, ibenta na natin ang mga iyan. Marami-rami rin ang mga iyan at tiyak na mabubusog kayo sa pagkain na mabibili natin. Terrell, masiglang yaya ni Draven sa mga bata. Sige po Kuya Draven, alis na din ako kasi naghihintay si ate doon. Palem na din ni Cora at bumalik na ulit sa kinaroroonan ni Mary Jane. Naabutan niya si Mary Jane na tila ba tulala at malayo ang tingin at napakalalim ng iniisip. Ate, antag ni Cora sa kapatid. Oh Cora, nakabalik ka na pala. Naibigay mo na ba? Tila nabibiglang tanong nito kay Cora. Oo ate, wala nang problema. Papunta na sila doon sa bumibili ng mga basura. Masayang sabi ni Cora. Alam mo ate, may gininto ang puso din pala iyang si Kuya Draven. Isipin mo ha. Nagpapakapagod siyang manguha ng mga basura pero ang perang pinagbilhan pala nito ay ipinamimigay niya lamang sa mga kapos-palad na kagaya ng mga batang kalye na iyon. Napakabuti niyang tao ate, namamanghang wika ni Cora. Halos hindi naman makapaniwala si Mary Jane. Iyong lalaki na kinaiinisan niya ay may kabutihan palang taglay. Hindi siya makapaniwala. Sa maghapon na pangunguha nila ng basura ay tila hindi nakikita ni Mary Jane si Draven. Kahit na ito ay nasa kalapit lamang ng pwesto nila at nangunguha rin ng mga basura at bakal.
sapagkat siya ay nakakadama ng hiya kahit batid niyang hindi naman alam ni Draven na siya ang may kagagawan kung bakit nabutas ang sakong dala nito kanina. Tahimik din si Draven na nagmamasid sa dalawang magkapatid. Nagtataka siya kung bakit hindi siya inaaway ni Mary Jane. Napatawad na kaya siya nito sa paghalik niya dito nung huli nilang pagkikita. Nagtataka man ay hinayaan na lamang niya ito. Dahil baka kung may mali na naman siyang magawa simulan na naman nila ng away. Hanggang sa may isang grupo ng mga kabataan na tila mga siga ang pumasok sa gusali na kung saan sila nangangalap ng mga bakal. Pare-pareho silang napatigil sa kani-kanilang ginagawa dahil sa pagdating ng mga ito. Hindi ito kilala nila Mary Jane. Kaya nagtataka sila kung bakit naroon ang mga ito. Hoy, kayo! Sabay turo kina Mary Jane at Cora. Kami. Magkasabay na sabi naman ng magkakapatid na nagtataka kung bakit sila itinuturo ng mga lalaki. Oo kayo nga, itong dalawa kong kaibigan ay gusto raw kayong isama na makipag-date ngayon din. Tila haring naguutos na wika ng isa sa mga ito. Abat, bakit kami sasama sa inyo? Hindi naman namin kayo kilala. Ang kapal naman ng mga mukha nyo. Galit na sagot ni Mary Jane na medyo kinakabahan na sa nangyayari. Ate, natatakot ako. Saad naman ni Coran na napasiksik pa sa likod ng kapatid. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ako ang bahala, sagot naman ni Mary Jane. Dahil kapag sinabi ko na sasama kayo dahil ako ang batas sa lugar na ito. Maangas na sigaw ng lalaki. Sabay hablat naman ng mga kasamahan nito sa mga braso nila Mary Jane at Cora. Huwag, bitawan nyo kami. Hindi kami sasama sa inyo, parang awa nyo na. Sigaw naman ni Mary Jane na nagmamakaawa sa mga kalalakihan. Kawawa naman. Pero alam mo, ang ganda-ganda mo pala. Pwede akin ka na lang. Tila maniakis na saad ng lalaki. Huwag maawa kayo. Hindi na natapos ni Mary Jane ang sasabihin dahil tumalsik na ang lalaki na nang babastos sa kanya dahil sa sipa ni Draven. Kitang-kita niya kung paanong suntukin at bugbugin ni Draven ang apat na magkakasama. Halos hindi man lang makaporma ang mga ito dahil sa galing ni Draven makipaglaban. Tila ba may aral ito sa martial arts. Ano, kakasapa kayo? Galit na sigaw ni Draven sa apat na kalalakihan. Hindi na, boss. Suko na po kami. Hindi na po mauulit. Patawad po. Halos magkakasabay na sabi ng apat na lalaki habang nakayuko sa paghingi ng tawad kay Draven. Sa sunod na bastyusan nyo pa iyang dalawang magkapatid ay hindi lang iyan ang aabutin ninyo. Naintindihan nyo? Pagbabanta pa ni Draven. Opo, boss. Hindi na po. Pangako po, hindi na po kami babalik dito. Sige po, aalis na po kami. Nanginginig na wika ng mga ito. Tatandaan ko iyan. Sige na, alis at huwag na kayong magpapakita sa akin o sa kanila kahit kailan. Sige, alis. Matapang pang wika ni Draven. Sabay-sabay naman na tumakbo ang apat na halos magkandadapa-dapa pa na tila ba nagpapaunahan sa pagtakbo. Nilapitan naman ni Draven sina Mary Jane at Cora na makikita mo pa ang takot sa mga mukha ng mga ito. Okay lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Hindi na natapos ni Draven ang sasabihin dahil bigla siyang niyakap ni Mary Jane na nanginginig ang katawan sa takot at umiiyak. Maraming salamat. Humihikbing wika ni Mary Jane. Okay na, wala na sila, ligtas na kayo, tahan na. Saad naman ni Draven na halata ang pag-alala kay Mary Jane. Tila naman nakaramdam ng hiya si Mary Jane kaya kumalas na siya mula sa pagkakayakap kay Draven. At binalingan si Cora na medyo nakabawi na mula sa takot dahil sa nangyari kanina. Maraming salamat ulit, Draven. Draven ang pangalan ko. Salo ni Draven sa sasabihin ni Mary Jane. Draven, salamat. Maraming salamat sa pagtatanggol sa amin ni Cora. Kung wala ka siguro napahamak na kami. Salamat dahil sa kabila ng nangyari sa atin noong nakaraan ay iniligtas mo pa rin kami. Nahihiyang saad ni Mary Jane. Walang anuman iyon. Kahit kanino pa mangyari iyon ay ganoon pa rin ang gagawin ko. Dahil sabi nga ni Darna,
Ang isang malaking pagkakamali mo ay iyong may kakayahan kang tumulong pero hindi mo ginawa. Natatawa pang sabi ni Draven. Fan ka rin pala ni Darna. Natatawang sabi ni Mary Jane na tila sandaling nakalimutan ang takot na naramdaman niya kani-kanina lamang dahil sa sinabi ni Draven. Hindi naman. Nagkataon lang nang napadaan ako sa TV habang nanonood sila. Ibig kong sabihin habang may nanonood dun sa tindahan. Yung dialogue na iyon ni Darna ang narinig ko at tumatak sa isip ko. Paliwanag naman ni Draven na madudulas pa ang bibig. Ganun ba? Mabuti naman at may nakuha kang magandang aral mula kay Darna. O sige. Uwi na kami ni Cora dahil medyo hindi maganda ang araw na ito. Maraming salamat ulit ha, palem ni Mary Jane. Tumango na lamang si Draven at kumaway sa dalawa. Ingat, pahabol na sigaw ni Draven. Pagkaalis nila Mary Jane ay dali-daling lumakad si Draven at pinuntahan iyong 4 na lalaki. Boss, okay ba acting namin? Bungad agad ng isa sa mga lalaki. Oo, excellent performance. Tuwang-tuwa at pumapalakpak pang sagot ni Draven. Mukha nga boss. Kasi hanggang ngayon masasakit pa rin ang mga panga namin dahil sa suntok mo. Masyado mo naman ginalingan boss. Na-dislocate ata pangako. Reklamo naman nung isa pa. Ganoon talaga. Paano maniniwala yung dalawa kung hindi ko gagawing makatotohanan ang pagsuntok sa inyo? Natatawang saad ni Draven. Iyon na nga. Wala na kaming magagawa, natatawa na lamang na saad noong 4 na lalaki. O siya, bumawi na lamang kayo dito sa premyo ninyo. Mag-inuman kayo hanggat gusto nyo. Magsaya kayo magdamag. Sapat na ba ang 50,000 pesos? Pambawing saad ni Dravon sa 4 na lalaki na halatang nasaktan nga sa pambubugbog niya. Tsaka ipagamot nyo na rin iyang mga sugat ninyo. Mag-pack up kayo. Sabihan nyo na lang ako kung kailangan ninyo ng dagdag na pera para dyan sa pagpapagamot nyo. Ako bahala sa ospital bills, masiguro lang na okay lang kayo. Dagdag pa nito dahil nag-aalala din siya at baka nga may masamang mangyari sa 4 dahil sa mga suntok at sipa na ginawa niya kanina. Cargo de konsensya niya rin yun. Halos manlaki naman ang mga mata ng 4 nang makita ang 50,000 bilang kabayaran sa pag-acting na ginawa nila kanina. Okay boss. Didiretso po kami sa ospital ngayon para may pa-check up itong mga tama ng suntok at sipa nyo. Patawa-tawang saad ng isa sa mga lalaki. Iba ka talaga boss. Tamang-tama na ito boss. May maibibigay pa kami sa aming pamilya nito. Maraming salamat. Tuwang-tuwang sambit naman ng isa. Oo nga boss. Medyo malaki-laki rin ito. Dagdag ng isa pa. Gusto mo bawasan ko? Nalalakihan ka ata. Pagbibiro naman ni Draven. Hindi boss. Ibig kong sabihin sapat lang pala ito boss. Natatawa namang sagot nito na napapakamot pa sa ulo. Akala ko sobra. Madali naman akong kausap. Natatawang biro pa ni Draven. Ikaw naman boss. Hindi ka na mabiro. Sabay-sabay na nagtawanan ang lahat sa kanilang pag-uusap na tila walang patutunguhan. O siya, tama na iyan at baka may makakita pa sa atin. Salamat sa ginawa ninyo. Sige na, makakaalis na kayo. Naisip na lamang ni Draven sa pag-aalalang baka may makakita sa kanilang pag-uusap. Tumango na lamang ang 4 sa kalam-ingalinga sa paligid upang siguraduhin na walang sino man ang nakakita sa kanila. Nang masiguradong wala ngang tao ay saka sila umalis at iniwan si Draven na patanjin-tingin din sa paligid kung may tao. Saka dahan-daang lumapit at sumakay sa kanyang kotse. Habang nagdadrive ay nakita niya ang 4 na lalaking binayaran niya na nagkakasiyahang naglalakad. Mababait naman ang 4. Sa katunayan sila ay kabilang sa mga scholarship ni Drave. Meron kasi si Draven na itinayong foundation para sa mga kabataang gustong mag-aral ngunit kapos sa buhay. Ang 4 na iyon ay napalapit kay Draven. Dahil na rin sa kabaitan ng mga ito. Kapag may gustong ipagawa si Draven, personal man o hindi ay sila ang pinagtatrabaho niya upang kahit papaano ay meron kitain ang 4.
Dahil masyadong hirap sa buhay ang pamilya ng mga ito. Kaya nang mabuo iyong plano na ginawa nga nila kanina ay silang apat agad ang naisip ni Draven na pagpanggapin ng mga barumbado na babastos kina Mary Jane. Oo, planadong lahat iyon ni Draven dahil nga nauubusan na siya ng oras. Dahil 2 buwan lamang ang ibinigay sa kanya ng kanyang ama na makatagpo ng babaeng iibigin at pakakasalan. Kaya nag-isip siya ng plano kung paano babango ang pangalan niya kay Mary Jane. Iyon nga ang naisip niya, ang magmukhang superhero sa mata ni Mary Jane. Kaya naman tuwang-tuwa si Draven nang magtagumpay siya sa kanyang plano. Si Mary Jane na ang gusto niyang mapang-asawa dahil sa maikling panahon ng pagkakakilala niya dito. Hindi man maganda ang nangyayari bawat pagkikita nila. Tila ba hulog na ang damdamin niya sa dalaga. Kaya gagawin niya ang lahat para mapaibig niya ito sa lalong madaling panahon. At ito ay sisimulan niya ngayon. Dadalawin niya si Mary Jane sa bahay ng mga ito. Kaya pagka-uwi pa lamang ay diretso na siya sa banyo upang maligo at babalik siya sa lugar nila Mary Jane upang simulan ang kanyang panunuyo sa dalaga. Mabilis niyang tinapos ang pagligo at dali-daling umalis patungo kila Mary Jane. Samantala, sa bahay nila Mary Jane ay masayang nagkukwentuhan ang mag-iina habang kumakain ng hapunan. Alam nyo nanay, ang galing-galing pala ni Kuya Draven makipaglaban. Biruin nyo, hindi man lamang nakaporma iyong apat. Bilib na kwento ni Cora. Talaga? Sagot ni Aling Vilma. Opo nanay, mabuting tao din pala si Draven. Biruin mo, iyong taong pinakitaan ko ng hindi maganda ay iyon pa pala ang tutulong at magliligtas sa amin. Saad naman ni Mary Jane. Mabuti naman Mary Jane at naisip mo iyan. Sa mga kwento mo pa lamang noon ay nababatid ko ng mabuti siyang tao. Ikaw lang naman ang mainitin ang ulo at pakikibasag ulo lagi ang laman ng utak mo. Kababe mong tao. Wika ni Aling Vilma na halatang magaan ang loob kay Draven kahit na hindi niya pa man lamang ito nakikita. Maya-maya ay nagulat na lamang sila sa pagkatok ng kung sino mula sa labas. Tao po, saad ng nasa labas. Abay, sino kaya iyon? Tingnan mo nga Cora kung sino ang nasa labas. Utos ni Aling Vilma. Opo nanay, sagot naman ni Cora. Tatayo na lamang si Cora nang pigilan siya ni Mary Jane. Ako na lang Cora ang magbubukas. Sabay lakad papunta sa pinto. Kaya napakabit-balikat na lamang si Cora. Sino yan? Tanong ni Mary Jane sa kumakatok. Sabay bukas ng pinto. Nagulat siya nang makilala kung sino ang nasa labas ng pinto. Draven. Ikaw. Paano? Bakit? Sunod-sunod na tanong ni Mary Jane kay Draven na natatawa na sa hitsura ni Mary Jane. Dahil tila ba bigla itong nataranta at namumula ang mukha dahil sa hiya. Paano ba naman iyong punit-punit na bestide ni Aling Vilma ang kanyang suot tapos makikita siya ni Draven na ganoon ang itsura? Ang buhok ay nakataas at sabog-sabog sa kanyang mukha. Samantalang si Draven ay tila modelo ang itsura kahit na simpleng t-shirt. Maong na shorts at naka-rubber shoes lamang ang suot ay napakagwapo nitong tingnan na hindi mo aakalain na isa itong pulubi. Kaya naman sa sobrang hiya ni Mary Jane ay hindi na ito nakakibo. At tila ba na estatwa sa kanyang kinatatayuan at nakatitig na lamang kay Draven at naninigas ang katawan. Nang mapansin naman ito ni Cora ay bigla niyang sinigawan ang kanyang ate. Ate hoy, napaano ka na dyan? Natatawang anito. Paiyak ka no. Pangangantsaw pa ni Cora sabay yugyog sa balikat ng kapatid na siyang nagpag-aiseng sa diwa nito. Kaya naman nang makabawi si Mary Jane ay mabilis itong tumakbo sa CR at mabilis na naligo at nagbihis ng maayos para makaharap at maging maganda sa harap ni Draven. Ngunit habang nag-aayos sa sarili ay biglang napaisip si Mary Jane. Sandali nga, ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako nataranta ng ganoon si Draven lang naman iyon? Sino ba siya para paghandaan ko ng ganito? Sino siya para mahiya ko sa ayos ko kanina? Sino siya para?
No hindi ako maaaring magkagusto sa lalaking iyon. Ngunit tila ba hindi umaayon ang kanyang puso sa sinasabi ng kanyang isip. Bakit ba ako nagkakaganito? Hindi ko pa ito nararamdaman kahit kailan. Hindi ko maintindihan ang pintig ng puso ko. Bakit kakaiba? Bakit ang sarap sa pakiramdam? Ito na ba iyong tinatawag nilang pag-ibig? Naguguluhang tanong ni Mary Jane sa sarili. Ano na ba ang nangyayari sa ate mo? Aba mag-iisang oras na sa kwarto hindi pa rin bumababa. Tawagin mo na nga doon Cora at nakakahiya dito sa bisita niya. Utos ni Aling Vilma kay Cora. Opo nanay, sabay tayo ni Cora. Ay ho ikaw pala si Draven. Panimulang tanong ni Aling Vilma. Opo ako nga po, kayo po pala ang nanay nila Mary Jane. Mano po, ikinagagalak ko po kayong makilala. Kasing ganda nyo pala yung dalawa ninyong anak. Magalang na pagbati ni Draven sabay mano kay Aling Vilma. Aba nako, maraming salamat sa iyong papuri. Ikaw naman ay napakagwapong bata. Teka, may kahawig kang artista. Sandali, sino nga ba iyon? Saad ni Aling Vilma na tila nag-iisip ng mabuti. Aalam ko na, si Enrique Gil, kay gwapo-gwapong bata. Nakangiting saad nito na napapitik pa sa daliri nang maalala ang artistang kamukha ni Draven. Nako, hindi naman po, tila nahihiyang sagot naman ni Draven. Saan ka ba nakatira Iho at sino ang mga magulang mo? Tanong muli ni Aling Vilma. Nabigla naman si Draven sa tanong ng matanda. Mukhang hindi niya napaghandaan ito. Hindi pa siya pwedeng umamin dahil wala pa silang magandang usapan ni Mary Jane. Kaya nag-isip na lamang siya ng isasagot. Adyan lamang po sa kabilang barangay. Dayo lamang po ako dito. Galing po ako sa probinsya at ako lamang po mag-isa ang tumungo dito. Dahil po kasi sa hirap ng buhay namin doon ay naisipan kong lumuwas at dito nga po ako napadpad. Naghahanap po ako ng trabaho pero habang wala pa po pinagtiyagan ko na po muna ang manggal akal. Kaysa magutom po ako dito. Mahabang paliwanag ni Draven at nananalangin na sana ay mapaniwala niya si Aling Vilma sa ginawa niyang kwento. Ganun ba? Kaya pala hindi kita kilala. Pero may kahawig ka na taga dyan sa kabilang bayan. Pero malayong mangyari kasi mayaman iyon. Kaya huwag mo na lamang akong pansinin. Wika ni Aling Vilma na worry ay nag-iisip kung tama ba ang kanyang kutob. Bigla namang kinabahan si Draven sa sinabi ni Aling Vilma. Baka nga makilala siya nito dahil kilalang-kilala nga ang kanyang pamilya. Hindi lamang sa Antipolo kundi sa buong bansa. Pareho kayo ni Mary Jane na pinagtitsagaan din ang manggal akal. Graduating na kasi si Mary Jane kaya hindi niya kayang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Para may panggastos siya sa pag-aaral niya ay pangangalakal ang kanyang ginagawang hanap buhay tuwing wala siyang pasok. Pagkukuwento naman ni Aling Vilma. Ganun po ba? Masipag po pala si Mary Jane. Sagot naman ni Draven at tila nabunutan ng tinik sa lalamunan ng ibahin ni Aling Vilma ang topic. At matalino. Sa katunayan ay running for summa cum laude ang aking anak. Kaya napakaswerte ko dahil kahit pasaway minsan ay talagang pinahahalagahan niya ang kanyang pag-aaral. Hindi siya nahihiya kahit na may makakita sa kanya na nangangalakal siya. Pagmamalaki pang saad ni Aling Vilma. Manghang-mangha naman si Draven sa kwento ni Aling Vilma. At alam mo ba, ni minsan ay hindi pa iyan nagkaka-boyfriend. Dahil hanggat hindi daw kami nakakatikim ng ginhawa ay hindi raw siya mag-aasawa. May mga nanliligaw dyan na mga mayayaman pero ayaw ni Mary Jane. Patuloy pa nito, bakit naman po ayaw niya? Nagtatakang tanong ni Draven at na-curious bigla. Kasi ayaw ni Mary Jane na matawag na gold digger. Gusto niya yumaman kami dahil sa sarili niyang pagsisikap at hindi galing sa iba. Ayaw niya daw ng instant. Mas masarap daw kasi namin yung yaman na galing sa sariling pawis at dugo. Ewan ko nga ba dyan sa batang iyan. Masyadong ma-pride, sagot naman ni Aling Vilma. Lalo namang napabilib si Draven sa dalaga dahil sa mga kwento ng nanay nito.
Talagang hindi yata siya nagkamali sa pagkilala sa dalaga. Kaya lalo siyang nabighani sa dalaga dahil sa mga katangian at ganda ng kalooban nito. Napapangiti si Draven dahil sa kanyang naiisip. Natutuwa siya sa kinalabasan ng kanyang pagpapanggap. Hindi pa man ay gusto na niyang i-congratulate ang kanyang sarili. Napakasaya niya ng mga oras na iyon dahil sa mga katangiang natuklasan niya tungkol sa dalaga. Ang tagal naman ng dalawang iyon. Saad ni Aling Vilma nang mapansin na wala pa rin ang dalawa. Cora, Mary Jane, ano na? Bakit ang tagal ninyong bumaba? Nakakahiya sa bisita. Sigaw ni Aling Vilma sa dalawa. Opo, andyan na. Sigaw na sagot naman ni Cora. Ate kasi, bilisan mo. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Sabi ni Cora na nagtataka sa ikilos ng kapatid. Kasi bigla ako nakaramdam ng hiya. Sagot naman ni Mary Jane. Ikaw ate, nakakaramdam na ng hiya ngayon. How come? Natatawang wika ni Cora. Halika na nga, masyado kang ipal. Pagtataray na aya ni Mary Jane sa kapatid at sabay na silang bumaba para harapin si Draven. Halos mapatulala naman si Draven nang makitang pababa na si Mary Jane. Tila ba nag-slow motion ang lahat ng titigan niya ito. Mukhang lalong gumanda si Mary Jane sa paningin niya. Sa simpleng suot ni Mary Jane na maikling shorts na maong at crop top na puti ay kitang-kita ang haba ng bias nito at ang kurba ng katawan. Dahil kita ang pusod nito sa crop top na suot. Tila slow motion itong bumababa habang palapit ng palapit kay Draven. Tila wala namang ibang nakikita si Draven kundi si Mary Jane lamang. Biglang wika ni Mary Jane nang makalapit na siya kay Draven na siyang pumukaw sa atensyon nito. Kaya bigla itong napatayo at inakay si Mary Jane sa upuan. Sorry, upo ka Mary Jane. Tila natatarantang saad ni Draven. Natatawa naman si Cora sa nagaganap sa dalawa dahil kapwa nagkakahiyaan na parang ewan. Kaya naman hindi na siya nakatiis ay sumabat na siya sa pag-uusap ng mga ito. Kuya Draven, doon muna kami ni nanay sa kusina. Maghuhugas lamang ako ng mga pinggan para naman makapag-usap kayo ng masinsinan ni ate. Dahil mukhang may aminan na mangyayari ngayon. Natatawang saad ni Cora at kinikilig para sa dalawa. Sige bye, enjoy kayo. Pigil tawang wika nito habang kinikilig. Napatango na lamang si Draven sa sinabi ni Cora. Nang makaalis si Cora ay nakabibinging katahimikan ang namagitan sa dalawa. Tila ba nagpapakiramdaman sa bawat isa. Hi, sabay na wika ng dalawa ngunit sabay ding nahinto ng mapansing magkasabay silang nagsalita. Sige ikaw na ang mauna. Nasabi na lamang ni Mary Jane. Ladies first. Sige na ikaw na mauna. Sagot naman ni Draven na parang nahihiya din. Sandali. Singit ulit ni Cora. Ate, sandali hiramin ko lang iyang isang upuan. Tabi na lamang kayong dalawa ni Kuya Draven doon. Gagamitin daw kasi ni nanay. Piliyang sabi ni Cora. Sadyang hindi naniniwala si Mary B. Jane sa palusot ni Cora. Alam nitong sinasadya nitong pagtabihin sila ni Draven sa isang upuan. Kaya hindi siya tumayo at wala siyang balak na ibigay ang upuan na gamit niya. Nang mapansin ni Cora na wala siyang balak ibigay ang upuan ay pinilit nitong hilahin ang bangko. Dahil sa pagpilit na paghila ni Cora ay muntik nang matimbuwang si Mary Jane sa kinauupuan nito. Mabuti na lamang ay mabilis itong nayakap paarap ni Draven. Dahil sa nangyari ay tila nag-slow motion ang lahat para sa dalawa. Tila ba silang dalawa lamang ang tao sa paligid? Para bang biglang naging iba ang paligid? Nakakarinig sila ng mga huni ng mga ibon na tila ba nag-aawitan ang mga ito at biglang humalimuyak ang paligid na worry ay napapalibutan sila ng mababangong bulaklak. Sa pagtititigan ng dalawa ay unti-unting naglalapit ang kanilang mga mukha at unti-unting nagdidikit ang kanilang mga bibig. Napapikit na lamang si Mary Jane sa sarap sa pakiramdam na dulot ng halik ni Draven sa kanyang mga bibig. Napakalambot ng mga lips nito na tila ba kaya siyang dalhin sa langit dahil sa sarap sa pakiramdam.
Dahil sa nararamdaman ng dalawa ay pinagsaluhan nila ang halik na tila ba may hatid na kakaibang sensasyon sa kanilang mga katawan habang yakap ang bawat isa. Walang hiya ka badong. Wala ka talagang kwentang taol, papatayin kita. Malakas na sigaw sa labas ng isang babae na siyang nagpatihil sa maalab na halikan nila Mary Jane at Dravon. At nagpagising din sa diwa ng tulala pa rin na sina Aling Vilma at Cora. Napayuko naman sa hiya si Mary Jane nang mapansin na nakatingin pala sa kanilang dalawa ang kanyang kapatid at ang kanyang nanay. Hindi naman alam ni Draven ang kanyang gagawin kung tatango o uupo na lang. Kaya naman katahimikan ang bomb-alot sa loob ng bahay nila Mary Jane dahil sa nangyari. Upang mawala ang tensyon na bumabalot sa kanila ay nagpasya na lamang si Draven na magpapaalam na kay Mary Jane na uuwi na. Wika ni Draven na hindi alam kung anong sasabihin. Mary Jane, uuwi na siguro ako kasi medyo lumalalim na rin ang gabi. Saad ni Draven na napahinga ng malalim dahil hiyang-hiya pa rin siya sa nangyari. Ganoon ba? Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. Tanging nasabi ni Mary Jane. Sige, salamat. Aling Vilma, uwi na po ako. Salamat po sa pag-asikaso sa akin kanina. Cora, mauna na ako. Palem ni Draven. Huwag bata ka pa para mauna. Biro naman ni Cora. Ikaw talaga, Cora, sira ulo ka kahit kailan. Sagot naman ni Mary Jane sa biro ni Cora na medyo nabawasan na ang nararamdaman na hiya dahil sa biro nito. Siya kasi mauna na daw. Sige kuta Draven, mag-iingat ka sa pag-uwi. Saad pa ni Cora na binigyang diin pa ang pagsabi ng kuya sabay hagalpak ng tawa. Sige, salamat ulit sa inyo. Palem muli nito at saka lumabas na ng pinto. Pagkalabas ni Draven ay saka humiyaw si Cora ng sobrang lakas. Ate, ikaw ha? Pangangantsaw ni Cora sa kapatid. Tumigil ka nga dyan, Cora. Matulog ka na. Sagot na paiwas naman ni Mary Jane at saka tumalikod kay Cora upang pumasok na sa kwarto. Dahil alam niyang hindi siya titigilan ng siraulo niyang kapatid. Hindi nga siya nagakamali dahil sumunod si Cora sa kanya. Ate, share the feelings naman. Pamimika nito sa kapatid. Alam mo, Cora, kung gusto mong ma-feel iyon ay pumunta ka sa labas at puntahan mo iyong crush mong manananggal. Pika na sabi ni Mary Jane. Si ate naman, hindi sabi iyon manananggal. Ang gwapo kaya nun. Saad ni Cora na worry ay nanggangarap ng gising. Nang mapansin naman ni Mary Jane ang nangyayari sa kapatid ay sa kanya ito binetukan. Kagagan mo talaga. Natatawang wika ni Mary Jane dahil sa itsura ni Cora na parang luka-luka. Aray, grabe siya. Nanggangarap na nga lang. Porke ikaw may Prince Charming na natotoo. Pagrereklamo naman ni Cora. Pero ate, naalala mo iyong sinabi mo dati. Tanong ni Cora na akala mo ay seryosong seryoso. Ang alin? Nagtatakang tanong naman ni Mary Jane. Iyong sabi mo na kung siya lang naman ang mapapangasawa mo ay hindi ka na lang mag-aasawa. Pero bakit ngayon ay parang naiba na yata ang ihip ng hangin? Tanong nito sa kapatid. Hindi naman makasagot si Mary Jane sa tanong na iyon ni Cora. Kahit siya ay napapaisip din kung bakit nga ba naging ganito ang nangyayari. Ito na siguro ang sinasabi nilang karma, ate. Wika ni Cora na halatang namimikan na naman kaya muli ay nakatikim siya ng batok mula kay Mary Jane. Aray, ikaw ate, namimihasa ka ng mambatok. Ang sakit-sakit. Saad ni Cora sabay hawak sa parte ng ulo na binetukan ni Mary Jane. Naalag tuloy yung utak ko. Dagdag pa nito. Huwag kang mag-alala dahil hindi maalag iyan. Sagot naman ni Mary Jane. At bakit hindi maalag? Tak ang tanong ni Cora. Wala namang maalag dyan kasi wala ka namang utak. Puro hangin lang ang laman yan. Sabay tawa naman na saad ni Mary Jane. Ouch, grabe siya. Nasabi na lamang ni Cora. Oh, bakit? Mabuti pa nga ang isda kahit maliit may utak. Ikaw wala. Dagdag pang pamimika ni Mary Jane. Ikaw ate, porke matalino ka ganyan ka na sa akin. Tila naiiyak na si Cora na halatang napipiko na nga sa mga sinasabi ni Mary Jane.
Iiyak na yan. Iiyak na yan. Pamimikan pa ni Mary Jane. Araw mo ngayon ate. Makakaganti rin ako sa iyo. Nanay si ate. Pagsusumbong ni Cora sa nanay habang umiiyak. Sabay labas sa kwarto ng kanyang ate. Bye. Natatawang palem ni Mary Jane kay Cora saka inilak ang pinto ng kanyang kwarto. Habang nakahiga ay inaalala niya ang nangyari kanina sa kanilang dalawa ni Draven. Napahawak siya sa kanyang mga lips at dinama ito at inalala ang lahat ng halik sa kanya ni Draven. Ang lambot ng mga lips niya at tila bakay tamis ng kanyang halik. Hindi napigil ang masabi ni Mary Jane na kinikilig pa rin sa nangyari. Pakiramdam niya ay naroon pa rin ang mga lips ni Draven. Hindi matanggal ang mga ngiti ni Mary Jane hanggang sa siya ay makatulog. Dahil sa sayang nararamdaman ay nakatulog siya ng may ngiti sa mga bibig. Si Draven naman ay dumiretso sa bar at tinawagan ang kanyang kaibigan na si Max. Bro, puntahan mo ako dito sa bar. Kaka-rating ko lang din. Sabi nito sa kaibigan. Okay. Expect me in 15 minutes. I'll be there. Sagot naman nito saka ibinaba ang telepono. Mabilis na nakarating si Max sa bar dahil malapit lamang ito sa kanyang kondo. Hey bro, what's up? Anong meron at parang iba yata ang aura mo ngayon? Masayang bati nito kay Draven. Guess what bro? Masaya namang sabi ni Draven sabay tangga ng alak na kanina niya pahawak. Kayo na ni Mary Jane. Hula naman no Max. Hindi ang bilis mo naman. Natatawa namang sagot ni Draven. Then what? Oh come on bro. Ganyan ka na ba kabagal sa babae ngayon? Natatawang sabi ni Max habang tumutangga ng alak sa kanyang kopeta. Mukhang hindi pa man ay malaki na ang epekto sa iyo ng babaeng iyan. Mukhang siya na nga ang magpapabago sa iyo. Siguro dapat ko na siyang makilala ng personal. Seryosong saad ni Max. Not now pare. Nag-uumpisa pa lamang ako. Pero naka-first move na ako. Mukhang hindi na ako mahihirapan na ligawan siya. Paliwanag naman ni Draven. Siguraduhin mo lang na hindi mo pagsisisihan yang mga pinaggag-agawa mo Draven. Baka katulad pa rin siya ng mga babaeng nakapaligid sa iyo noon. Paalala naman ni Max. No hindi siya ganoon. Ibang-iba siya sa mga babaeng yon na pera lamang ang habol sa akin. Iba siya pare. Nararamdaman ko and I will prove it to you soon. Wika ni Draven sabay lagok ng alak na hawak niya. Good luck sa iyo Draven. Sana ay siya na nga ang matagal mo nang hinahanap. Sana ay siya na rin ang sagot sa problema mo dahil kung hindi ay no choice ka para pakasalan siyang babaeng ipagkakasundo sa iyo ng daddy mo. Wika ni Max na halatang nag-aalala din siya sa kalagayan ni Draven. Pare ipapaalala ko rin sa iyo na 1 month na lang ang ibinigay na palugit sa iyo ng daddy mo. Kaya pakibilis-bilisan ang pagdidiskarte mo dyan kay the one mo. Dagdag pa nito, naalala ni Draven ang mga kondisyon ng kanyang ama. Nakalimot siya na meron lang pala siyang 2 buwan para makahanap ng tamang babae para sa kanya. At ngayon ay 1 buwan na lamang pala ang natitira. Kaya hindi niya maiwasan ang mag-isip sa mga pwede pang mangyari sa loob ng 1 buwan na iyon. Hindi ako makakapayag na may kasal sa babae na iyon. Sisiguraduhin ko na si Mary Jane ang tamang babae para sa akin. Mahal ko siya kaya gagawin ko ang lahat para sa aming dalawa. Nawika na lamang ni Draven sabay lagok at inubos lahat ng laman ng kanyang hawak na kopeta. Lasing nang umuwi si Draven sa kanilang bahay. Dire-diretso lamang ito papasok sa loob nang mapansin siya ng kanyang ama. Draven, kumusta Iho? Lasing ka ba? Sabi nito habang lumalakad palapit kay Draven. Not really dad. Nagkayean lamang kami ni Max sa bar. Why dad? Sagot naman nito. Nothing son. Oh anyway, how's your vacation? Hindi ka man lang ba aalis ng bansa or kahit out of town man lamang to relax? Nagtatakang tanong nito. No need dad. I just need to rest from work. Mas nare-relax ako pag andito lamang. Sagot naman ni Draven. Well, it's up to you. Ang importante naman ay nare-relax ka. By the way, kumusta ang paghahanap mo ng right girl for you? Tanong pa nito. Don't worry dad.
You will know about it soon. Nakangiting saad naman ni Draven na tila ba kampante sa kanyang sagot. Good night, Dad. I am tired and sleepy. Palim nito at saka lumakad papunta sa kanyang kwarto. Napakibit-balikat na lamang ang kanyang ama at pumasok na din sa kwarto nito upang matulog dahil medyo malalim na rin ang gabi. Lunes ngayon kaya naman may pasok na naman sa eskwelahan si Mary Jane. Ngayon ay mag-dead-emo siya para sa kanyang filter ang demo. Kailangan nila itong gawin bago lumabas sa school para sa kanilang practicum. Dahil sila ay mga graduating students na. Maagang gumising si Mary Jane para makapaggayak na siya papuntang school kahit pa nga pangatlo pa siya sa mag-dead-emo. Kailangan niya pa kasing i-prepare ang kanyang lesson plan na gagamitin at ang mga instructional materials na kailangan niya sa kanyang pagtuturo. Gusto niya sana PowerPoint kaso dahil mahirap lang sila at wala siyang pambili ng laptop kaya nagtiyaga na lamang siyang mag-letter cut at magsulat sa Manila paper para sa kanyang pagtuturo. No choice ang mahihirap. Ang importante ay may rouse niya ang demo teaching at may demo niya ng maayos ang lesson. Konting kembot na lamang ay makakagraduate na rin siya at gagawin niya ang lahat para may ahon niya sa hirap ang kanyang nanay at kapatid. Habang nagde-demo si Mary Jane ay lihim naman na nanonood si Draven sa kanya. Ang hindi alam ni Mary Jane ay ang pamilya ni Draven ang may-ari ng eskwelahang kanyang pinapasukan. Isa itong pangmayaman na paaralan at hindi kaya ng mga mahihirap ang tuition dito. Pero dahil matalino si Mary Jane ay nakayanan niyang pumasok dito dahil sa full scholarship na kanyang natanggap mula sa paaralan na ito. Wala siyang binabayaran ni piso dito. Dahil sa taglay niyang talino ay nairaos niya ang pag-aaral. Talino ang puhunan kung baga. Kaya naman ginagawa niya ang lahat upang hindi mabaigo ang kung sino man na nagbigay sa kanya ng full scholarship sa paaralang ito. Dahil sa pag-imbestiga ni Draven ay nalaman niya na isa pala si Mary Jane sa mga natutulungan ng kanyang foundation. Kaya naman laking tuwa niya nang malaman niya ito. Dahil isa siya sa may-ari ng paaralan ay alam niya ang mga schedules ng mga activities dito. Kagaya ng filter ang demo na idinadaos ngayon. Masaya siyang nanood ng patago kay Mary Jane. Napahanga siya sa galing ng pagtuturo nito. Naisip niya na hindi sayang ang pera na iginastos niya kay Mary Jane dahil sa angking katalinuhan nito. Kagaya niya ay hangang-hanga din lahat ng mga panels kay Mary Jane at isa-isa nila itong binati at nagbigay ng mga payo na lalong nagpalakas ng loob kay Mary Jane. Isa kang magandang ehemplo ng paaralang ito, Miss Bautista. Talagang deserve mong maging scholar ng pamilya Monteverde. Batid ko na maging sila ay matutuwa kapag nakilala ka. Pagbati ng isang panelist kay Mary Jane matapos ang matagumpay niyang pagdemo. Binabati kita, Miss Bautista. Sigurado akong ipagmamalaki ka ng iyong mga magulang. By the way, nabanggit ni Ma'am Sanchez ang mga Monteverde ay isa sila sa mga panauhing pandangal sa inyong graduation ceremony. Isa sa kanilang anak ang guest speaker at siyang magbibigay sa inyo ng inyong diploma. At maaaring ikaw, Miss Bautista, ang magiging valedictorian ng inyong batch. Kaya makikilala mo na ang isa sa anak ng mga Monteverde. Congratulations sa iyong performance and good luck sa inyong practicum. Saad naman ni Mrs. Velasquez, isa sa mga panelists, at kinamayan nito si Mary Jane bilang pagbati. Thank you so much po sa inyo. Isa po kayo sa mga naging daan kung paano ako nakarating dito ngayon. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sa paggabay at pagsuporta sa akin. Habang buhay ko po kayong pasasalamatan. Wika naman ni Mary Jane at nagbigay ng isang napakagandang ngiti sa kanyang mga naging guro sa paaralang iyon. Mauna na po ako, ma'am. Maraming salamat po uli. Bye po, Palim ni Mary Jane sa kanyang mga guro. Nagtanguan na lamang ang mga ito at inihatid ng tingin si Mary Jane palabas. Nakangiti naman si Mary Jane na lumabas sa classroom at dire-diretso itong lumabas ng paaralan upang umuwi. Dahil tila ba nakadama siya ng sobrang pagod dahil isang linggo din siyang napagod sa paghahanda para sa demo teaching sa araw na iyon.
Malapit na siya sa bahay nang makasalubong niya si Draven. Aba, napakaganda mo naman sa suot mong iyan, Mary Jane. Napaka-formal, bati ni Draven kay Mary Jane. At nakaka-inlove. Pabulong na saad pa nito na akala ay hindi narinig ni Mary Jane. Ano ka mo? Biglang tanong naman ni Mary Jane na tila ba hindi naunawaan ang binulong ni Draven kahit na napakalinaw niya itong narinig kahit pa nga pabulong lamang itong sinabi ni Draven. Wala, sabi ko ang ganda mo. Pagsisinungaling pa nito habang napapangiti. Para kasing may narinig akong iba bukod dyan. Baka nabingi lang ako. Nangingiti namang sagot ni Mary Jane. Mary Jane, pwede ba kitang ayaing lumabas mamaya? Nahihiyang tanong ni Draven. Ha? Nabibigla namang tanong ni Mary Jane. Bakit? Dagdag na tanong pa ni Mary Jane na tila ba naguguluhan. Wala lang, may gusto lang sana akong sabihin. Sagot naman ni Draven. Ganun ba? Pwede mo namang sabihin ngayon. Saad naman ni Mary Jane. Mamaya na lang, para naman may privacy. Saad naman ni Draven sabay tingin sa paligid nila. Tiningnan din naman ni Mary Jane ang paligid at nakita niyang ang maraming mata ang nakamasid sa kanila. Oo nga, mamaya na lang. Sige, pasok na ako ha. Bahay na pala namin ito, sabi pa nito nang mapansin na nasa tapat na pala sila ng kanilang bahay. Sige, mamaya ha. Sunduin kita at 7 o'clock. Pagsisiguro naman na wika ni Draven na sasama nga mamaya si Mary Jane. Okay, 7 o'clock. See you later, Draven. Bye. Sagot ni Mary Jane sabay pasok sa kanilang bahay. Halos mapasuntok naman si Draven sa hangin nang marinig niya ang sagot ni Mary Jane. Masaya siyang nagmaneho pa uwi. Sisimulan niya na ang panliligaw kay Mary Jane. Aaminin niya na mamaya ang kanyang damdamin para dito. Hindi maalis sa mga bibig nito ang ngiti pa uwi.